Sino po yung mga taong tinataas ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na yung topic po natin ngayong umaga ay patungkol po sa exaltation of Christ. Pag sinabi po natin exaltation or exalt, ibig sabihin po niyan itaas or itinataas. So ang ating Panginoong Jesucristo po ay itinaas ng Diyos. Now, para po mas maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng exaltation, dapat maintindihan natin ano yung ibig sabihin ng humiliation. Yung humiliation naman po, ito yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kamatayan doon sa krus, hanggang siya ay ilibing. Now, yung exaltation naman po ay yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at pag-akyat niya sa langit. So, the exaltation of Christ refers to the glorious elevation of Jesus following His humiliation. Ano yung humiliation? Ano yung pagpapakababa ng Panginoong Jesucristo? His life, death, and burial. This state of exaltation includes 4 key aspects. So, exaltation, yung pagtataas ng Diyos sa Panginoong Jesucristo, may 4 pong aspeto ito. Una, resurrection. Pangalawa, ascension. Pangatlo, session. At panghuli po, yung pagbabalik, return of the Lord Jesus Christ. Sabi po rito sa Philippians chapter 2, verse 6 through 11. Though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, kapantay siya ng Diyos, binitawan niya yun, taglay niya yung pagiging Diyos, binitawan niya yun, at nagpakumbaba siya, naging tao siya. Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang Panginoong Jesucristo, He was in the very nature God. Sa English po, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Sabi po rito sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Now, para po mas ma-emphasize po yan, sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 7 ng Philippians chapter 2, but emptied Himself. Ibig sabihin po, hinubad niya talaga yung mga prerogatives, yung benefit ng pagiging Diyos. Sabi po rito, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So yan po yung humiliation ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong example niyan? Pagdating sa kanyang buhay, sabi nga po rito sa Matthew chapter 26, 67-68, pagkatapos ay kanilang niluraan, sabihin, dinuraan sa muka. Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang mukha, at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba. At nagsasabing, ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo? Piniringan po siya dito, tapos pinagsusuntok, pinagdudaraan, at talagang ito yung humiliation talaga ng Panginoong Jesucristo. Saan ka nakakita na Diyos binugbog ng tao? Saan ka nakakita na Diyos dinuraan sa muka, pinagduduraan sa muka, at pinagsusuntok at pinagbabambo ng mga pamalo, at piniringan at sinasabi, ikaw Kristo ka. Sino sumuntok sa iyo? Sino pumalo sa iyo? Sinong dumura sa iyo sa muka? So ito po yung teaching natin ngayong araw. Christ's resurrection demonstrated His victory. Now, pagkatapos po ng paghihirap ng Panginoon Jesucristo doon sa krus, siya ay namatay at siya po ay nilibing. And then sabi po rito sa verse 9 ng verse natin, dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos.
After humiliation, merong exaltation. At yung unang aspeto po ng exaltation ng Panginoong Jesucristo ay yung kanyang resurrection. Kaya ito po yung teaching natin, pinakauna. Christ's resurrection demonstrated His glory. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 34, who is it to condemn? Christ Jesus is the one who died, namatay po siya. More than that, He was raised, muli siyang binuhay, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Yung resurrection po ng Panginoong Jesucristo, yan po ang nagpapatunay na lahat ng mensahe ng Panginoong Jesucristo, lahat ng sinabi niya, lahat ng tinuro niya, lahat ng ipronoklama niya, particularly yung gospel of the kingdom, yung pinipreach niya, lahat yun totoo. Lahat ng claim ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili, na siya yung sugo ng Diyos, na hindi pinapaniwalaan ng marami, nung muli siyang binuhay ng Diyos, yun ang kanyang vindication. Yun yung pinamukha sa mga tao na totoo lahat ng mensahe ng Panginoong Jesucristo, totoo lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang sarili. Resurrection. Yan po yung first aspect ng exaltation ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, Christ is reigning now. Yan po yung tinatawag nating ascension and session. So pagkatapos muling buhay ng Panginoong Jesucristo, umakyat siya sa langit. Yun po yung ascension. Yung session, yun yung naupo na siya sa kanyang trono at nagsimula na maghari sa langit at sa lupa at sa buong creation. Ito pong sinasabi rito sa Philippians, therefore God highly exalted Him, yan po yung exaltation, exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. Binigyan siya ng pangalan na higit sa kahit kaninong pangalan, so that at the name of Jesus, every knee should bow. Lahat luluhod sa Panginoong Jesucristo. In heaven and on earth and under the earth. Ang ganda nga po ng pagkaka-describe ni ni Paul. Sabi niya, lahat luluhod kay Kristo in heaven, on earth, and under the earth. Ibig sabihin, lahat ng nasa langit, nasa lupa, at lahat ng mga maging sa mundo ng mga patay, lahat luluhod sa Panginoong Jesucristo. Yun po yung posisyon ng Panginoong Jesucristo. Lahat ay nasa ilalim niya. Sabi po rito sa Daniel chapter 7 verse 13 and 14, ito po yung ascension, pag-akyat ni Jesus sa langit, at session, pag-upo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang trono. Sabi po ni Daniel, patuloy ang aking pangitain. Remember, si Daniel po, ang layo niya sa Old Testament siya. Nakita niya yung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo in advance. Nakita niya yung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit at pag-upo sa kanyang trono. Sabi po rito, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao, the Son of Man. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman, yun yung God the Father. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Exaltation, ascension and session. Pag upo niya doon sa langit, ang goal niya, pagharian niya lahat ng mga bansa, kaya inutusan niya yung mga alagad niya, disciple all the nations, until one day all the nations will bow down before the Lord Jesus Christ. Pangatlong aspeto, bali pang-apat na to, no? Resurrection, ascension, session, and then return. Sabi po rito sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. Si Jesus Christ umakyat sa langit, nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Yung citizenship natin nasa langit. Tayo representative ni Jesus Christ rito, ambassador ni Jesus Christ. And sabi rito, at mula roon sa langit, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kaya someday, tatayo siya sa kanyang trono, bababa siya rito sa lupa. At bubuhayin niya yung mga patay. Yan po yung Christ return in glory. Ang purpose po niyan is to complete redemption. Ibig sabihin, yung pagtutubos sa buong nilikha ay lulubusin niya, kukumpletohin niya. Ano po ba yung magiging kulang sa pagtutubos sa buong nilikha? Ano yung pagbabalik ni Jesus Christ? Isa na lang yung kalaban na hindi pa napapatay. Well, marami pa, pero yung huling kalaaway ng Panginoong Jesucristo ay yung kamatayan. At yun ang lulupigin niya sa muli niyang pagbabalik. Sabi sa Biblia, the last enemy to be defeated is death.
Kailan po mangyayari yan? Pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, lulupigin niya yung kamatayan sapagkat bubuhayin niya lahat ng mananampalataya. So, Christ's return in glory completes redemption. Now, dito sa humiliation and exaltation ng Panginoong Jesucristo, ano pong may a-apply natin sa ating mga buhay? Number 1 po, rejoice in the Lord's victory. Kahit po anong mangyari mga kapatid, we have a reason to rejoice. Kasi po ang ating Panginoon, mananagumpay na. Kahit ano, dami nating problema, dami nating, yung buhay Kristiyano kasi, dami talaga mga pagsubok na dinadaanan yan. Pero, ang Panginoong Jesucristo na siyang dumaan sa maraming mga pagsubok, maraming mga persecution, dumaan siya sa hirap, pero ang dulo po nito may exaltation. Ganon din po sa buhay nating mga mananampalataya. Lahat ng sinusuong nating problema rito, ang dulo po niyan ay exaltation. Itataas po ng Diyos tayong mga mananampalataya dahil tayo ay na kay Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, rejoice always. And again, I say rejoice. Tayo pong mga Kristiyano ang may pinakakarapatan of all the people in the world. Tayo yung may karapatang mag-rejoice, magdiwang, mag-celebrate. Why? Because we are in the Lord Jesus Christ. And Jesus is victorious na pagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat na kasalanan, kamatayan, si Satanas, lahat ng pagdurusa, nilampasan ng Panginoong Jesucristo yon, na pagtagumpayan niya. At ganun din po tayo. Pangalawa po, work for Jesus in advancing His kingdom. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay naupo na sa kanyang trono, at tayo ay sinugo na upang samsamin lahat ng mga bansa at ipasakop sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. Didisipuluhin po natin yung lahat ng mga bansa. Yan po yung participation natin sa ascension and session ng ating Panginoong Jesucristo. We can work for Jesus in advancing His kingdom, and that's our greatest privilege. Ito po yung lagi kong ine-emphasize sa lahat ng ating mga videos. Laging merong participation sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo kasi right now, Jesus Christ is busy conquering the nations. At ang ginagamit niya po upang masakop lahat ng mga bansa ay ikaw at ako, tayong lahat. At uunahin na po natin yung ating mga membro ng pamilya, mga kaibigan, mga tao sa paligid natin. Mabahagian sila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at sila rin ay mapabilang sa kanyang kaharian. So, work for Jesus in advancing His kingdom. And number 3 po, anticipate Christ's return in glory. Tayo po ba ay excited sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Ako ay imagining ko pa lang na si Jesus Christ bumabalik, talagang grabe, glorious. Lahat ng sinabi natin, lahat ng preach natin na hindi pinapaniwalaan ng iba sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, everybody will believe in Him. Everybody will know that our message is true. And I hope before the coming of the Lord Jesus Christ, lahat tayo talaga naging active sa pag-share ng ebanghelyo, lalo na sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. And I hope lahat tayo ay ina-anticipate. May excitement sa ating mga puso na ang ating Panginoon Jesucristo ay muling babalik. Tutuparin niya ang kanyang pinangako na siya ay darating at makakasama natin ang pangwalang hanggan. So anticipate Christ's return in glory. Now, para po sa ating discussion, how does the humiliation and exaltation of Christ encourage you to face trials and hardships? Ngayon alam natin na si Jesus Christ merong humiliation. At the same time, meron siyang exaltation. Nakita natin na ang Diyos natin ay, bagamat nagpakababa ang Panginoong Jesucristo, ay itinaas siya ng Diyos. Paano nito tayo matutulungan na harapin ang ating mga pagsubok at paghihirap dito sa mundo? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, You have highly exalted Jesus and given Him the name above every name. One day every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Lord, humble my heart. Strip me of pride and selfish ambition. Make me like Jesus, gentle, obedient, and surrendered to your will, even unto death. I also ask that you lift me up, not for my sake, but so that my life may point to the glory of your grace. You oppose the proud, but lift
the humble. So right now, I bow and humble myself before you. Shape me, mold me, and in your perfect time, lift me up for your name's sake. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Sister Maylen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. And gusto ko rin pong batiin ng happy birthday yung matalik kong kaibigan, no? Si Attorney Ronald Toledo. So kaming lahat ay nakikiselebrate sa iyong birthday today. Magpa-blowout ka naman. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.